Augustine once said, "You have made us for yourself, O Lord, and our hearts are restless until they rest in you." And that is the very reason why we are gathered here at the Avenue Village. Ang makanaig po ang ating Diyos na buhay, banal at napakabuti dahil siya po ang ating kapahingahan, kasapatan at kagalakan. And love, kasing alab nga ng panahon ng ating pagsamba ngayong hapon dahil tayo po ay muling excited na muling makaniig ang ating Diyos at maranasan siya sa ating pagsamba. Kaya naman po, good afternoon, beautiful people of the Avenue Village. It is a great opportunity to see you all here. At tunay nga, Ate Rich, na ang totoong kapahingahan at kasapatan ay tanging sa Panginoon lamang natin matatagpuan. And of course, Village, this afternoon, let us be reminded that our hearts will only find true rest if we are anchored in the presence of someone who is greater, the source of our ultimate contentment. Wala pong iba kundi tanging ang Panginoong Jesus lamang. Kaya naman this afternoon, allow us po na kayo po ay kamustahin sa nagdaang isang linggo. Kamusta po kayo sa nagdaang isang linggo? Ate Rish, kamusta ka naman ngayong nagdaang linggo? Ayan, loves. Thank you sa Panginoon that I am still alive and kicking. Still alive and kicking. Ayan. So, maaari po karamihan sa atin, nagkaroon po tayo ng busy and tiring week. Ano po, but this time, God is calling us to let go of our restlessness and just be. Kaya naman, Village, it is with joy to have you here as we rejoice and celebrate in God's presence this beautiful Sunday afternoon. Once again, welcome po sa ating Sunday Praise and Worship Gathering here at the Avenue Village. And speaking of which nga, love, kanina pa natin nababanggit ang rest and kapahingahan, ano. So, last week, if I'm not mistaken, last Saturday, ang The Avenue Village nga ay nagkaroon ng Journey Ministry and we had our mountain soar. At salamat nga sa Panginoon dahil tayo po ay nakalabas po ng San Juan. And for me, it's a refreshing experience. So, ikaw ba, love, if you would be asked, how will you describe your experience during our mountain soar? Well, as for me, Ate Rich, nakakatuwa unang-una dahil nakasama ako sa Journey Ministry and first time ko rin na makarating ng Touch of Glory sa Antipolo. Ikaw ba? Actually, Kamusta naman? ayan, first time ko din na makasali or makasama sa Journey Ministry ng The Avenue Village. Kaya nakakatuwa nga na maging part, at as I've mentioned, it's a refreshing experience. Experience na rin nakasama ang Panginoon, na ikaw ay makapagpahinga at makapagpalakas sa presensya ng Panginoon. Na syempre, ang best doon is makapagpanalangin ka, masurrender mo lahat ng laman ng ating pong mga puso. Ayan. So, and since it's our first time naman, Ate Rich, first time mo and first time ko rin na makasama sa Journey Ministry, let's share a little bit of our takeaways. Ano ba yung natutunan natin sa nangyari last Saturday? So, unahan na kita, Ate Rich. Last week, isa sa mga natutunan ko yung sinabi nga ni Coach Eric na we should be aware of our season in our lives. Are we in the season of carrying loads or are we in the season of resting? Kasi totoo na dapat alam natin kailan tayo mamamahinga so that God will be able to use our talents, our uniqueness in His kingdom. Kasi sometimes, baka sa sobrang pagod natin, wala ng soul yung ginagawa natin sa Panginoon. Kaya naman, Village, it's a reminder, Ate Rich, na refresh talaga ako. Of course, to know what is my season in life. And that is right, love. Napaka-importante na tayo po, every time na tayo po ay makakaramdam ng pagod or exhaustion, whatever we are doing, lagi po tayong makakalimot na lumapit ulit sa Panginoon and surrender everything to Him. And this time, here we go again. We're ready to welcome ang atin pong online viewers tuning in via YouTube. So we extend a warm embrace of welcome, joining us from wherever you are. So Village, let us keep spreading the love, joy, and inspiration by sharing the YouTube link to our friends
and family. Again, welcome po sa ating online worship gathering. At sa pagkakataon pong ito, may we take solace and find encouragement in the company ng atin pong mga ka-village. Kaya naman po, paari po natin silang batiin sa pamamagitan po ng pagtapik or kumustahin. At syempre, let us find something beautiful in them this afternoon. Sige po, wag po tayong mahihiyang batiin ng atin pong mga katabi ngayong hapon. At kasabay po ng pagbati natin po sa ating mga katabi, may we invite everyone po to stand up para po sa atin pong sama-samang tayo pong lahat ay mag-adjust na po dito po sa unahan para po yung atin pong pagsamba ay talaga pong maramdaman natin bilang isang village. Sige po, wag na po kayong mahiya na i-fill in po yung vacant seats natin dito po sa unahan. And so to everyone with us now, let us come as we are with our questions, our doubts, and our hopes. And together as a village, let us seek that rest that our hearts long for. Kaya sa atin pong muling paglapit sa Panginoon, let's all embrace this time. Atin pong damahin ang presensya ng Panginoon, and let's open ourselves to the possibility of finding that rest sa pamamagitan po ng mga awit ng pagsamba at papuri. This time, let us draw and rest ourselves in God's presence, ang atin pong pinakamalakas sa palakpak sa ating Diyos na buhay. Hello po, good afternoon mga ka-village. Yan. So, bago po ako kumunta, kamusta mo yung katabi mo? Sabi mo, kamusta naman yung bagyo mo? Ayan. So, it's a simple question, ano po, pero malalim, no? Kasi merong dalawang klaseng bagyo. This bagyo na literal at bagyo po ng puso, no? Kaya kung sabi mo, kamusta yung bagyo mo ngayon, it means dalawang bagay po yun. Isa pang tanong, anong signal po yung bagyo? No? Pero, sabi nga po, ang bagyo po, andyan yan, hindi ho natin yan kayang pigilin. Kahit nga po, ang mga alagad, kasama ang Panginoong Jesus, sila po ay binagyo. Pero, kahit ganun po, doon po ay nakita po ng mga alagad ang kapangyarihan po ng Panginoon. Nakita rin po natin, doon po sa time na sila po binagyo doon sa gitna ho ng dagat, na ang Panginoon po, sa gitna ng bagyo, siya po ay natutulog. No? Ang ganda ho, no? Siya po ay natutulog. So meaning po, relax na relax po ang Panginoon sa gitna ho ng bagyo. Bakit po? Kasi unang-una siya po ay tao. Pero, pangalawa, napatigil niya po yung bagyo sa isang salita lamang. At patunay po na siya din po ay Diyos. So, kaya po, sabihin mo sa katabi mo, walang makakapigil na bagyo para purihin natin ang Diyos. Di ba? Wala pong bagyong kayang pumigil para purihin po natin ang Diyos. Kaya po ngayon pong hapon pong ito, sa gitna ho ng unos, sa gitna ho ng bagyo ng puso, bakit hindi mo palakpakan ng Panginoon? Bakit hindi mo purihin ang Panginoon at sabihin mo na, Panginoon, pinupuri kita sa gitna ng bagyo. Panginoon, sinasamba kita sa gitna ng bagyo. Purihin po natin ang Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon Jesus. Come on, village. Give your praise to Jesus this afternoon. Come on, give your praise.
You gave your life, you wrong. Only yours forever. Not in the mercy for love, found hope, found love, found all I need. You're all I need. See, the time has come. The time has come. Stand for all we believe in. So I'm the one, I'm gonna give my praise. Shall we say, today is all or nothing. All the way, the praise goes out to you. Yeah, all the praise goes out to you. Today, I live for one thing, to give you praise in everything I do. When all the praise goes out to you. Come on, shout out his name. Give your praise. Come on, Billy. Come on. Give your praise to Jesus this afternoon. Sing, all we are is yours. Here we go. Come on, everybody sing, all we are is yours. All we are is yours. All we're living for is all you are. Is all that you are, Lord. All we are is yours. All we're living for is all you are. It's all that you are. One more time, come on, sing. All we are is yours. All we're living for is all you are. It's all that you are. The time has come. Stand for all we believe in. So I'm for all, I'm gonna give my praise to you. Time has come. Stand for all we believe in. So I'm for one, I'm gonna give my praise to you. Shout it out, Jesus. Today is all or nothing. All the way, the praise goes out to you. Yeah, the praise goes out to you. Today, I live for one thing, to give you praise in everything I do. Yeah, all the praise goes out to you. In everything I do. Yeah, all the praise goes out to you. In everything I do. Yeah, all the praise goes out. All the praise goes out to you, oh Jesus. We're living for your name, oh Lord God Jesus. And we worship you, Lord. Praise your name. For you are our God. You are our victory. Hallelujah. Let us continue to worship his name, to praise his name, singing hallelujah. Oh, hallelujah, Jesus. We won't forget the wonder of how you brought deliverance, the exodus from my heart. 'Cause you found me, you freed me, held back to waters of my release. Oh yeah, I will. You're the God who fights for me, Lord of everything. Everybody
that you are with me. The fire by night is the guiding light of my feet. 'Cause you found me, you freed me, held back to waters of my release. Oh yeah, everybody sing. You're the God who fights for me. Lord of every victory. Hallelujah. 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 You have turned apart the sea. You have led me through the deep. Hallelujah. Hallelujah. You're the God who fights for me, Lord of every victory. Hallelujah, hallelujah. You have turned apart the sea, you have led me through the deep. Hallelujah, hallelujah. You slip into my Egypt. You took me by the hands. You marched me out in freedom into the promised land. Lord, I will not forget you. God, I'll sing of all you've done. Let me swallowed up forever by the fury of your love. You step into my Egypt. You took me by the hand. You marched me out in freedom into the promised land. Now I will not forget you. God, I'll sing of all you've done. Let me swallowed up forever by the fury of your love. You're the God who fights for me, Jesus. Everybody sing, hallelujah, hallelujah. You have turned apart the sea. You have led me through the deep. Hallelujah, hallelujah. You're the God who fights for me, Lord of every victory. Hallelujah, hallelujah. You have turned apart the sea. You have led me through the deep. Hallelujah, hallelujah. Step into my Egypt. You step into my Egypt. You took me by the hand. You marched me out in freedom into the promised land. No, I will not forget you, God. I'll sing of all you've done. Let me swallowed up forever by the fury of your love. You step into my Egypt. You took me by the hand. You marched me out in freedom, straight to the promised land. Now I will not forget you, God. I'll sing of all you've done. Let me swallowed up forever by the beauty of your love. Hallelujah, Jesus. Oh, hallelujah. Your holy name. For you're the God who fights for us, Lord. We thank you. For you're our way maker.
that you're moving in this place this afternoon, Lord. Consume our hearts with your spirit, with your fire, Lord. Here we are at your feet because we need more of you. We need your presence, Lord. We need to know you. We need fresh wind, fresh fire from you, Lord Jesus. Here we are, Lord, at your feet. God is moving. And let us worship Him. Ano mang bagyo ng buhay, siya ang ating Panginoon, and He will make a way. You are here, moving in our midst. I worship You. I worship You. You are here, working in this place. I worship You. I worship You. God is moving. Let us worship Him. You are here. God is here, moving in our midst. Come on, worship our God. I worship You. From the deepest part of your heart, say, I worship You, Jesus. One more time. You are here, working in this place. I worship You. I worship You. Come on, sing. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who You are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who You are. Oh, Jesus. Oh, we worship You. You are here, touching every heart. I worship You. I worship You. You are here, healing every heart. I worship You. I worship You. You are here, turning lives around. I worship You. I worship You. Open up your heart. You are here, mending every heart. I worship You. Yeah, I worship You. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who You are. Everybody, let us worship the Lord Jesus. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who You are. 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 God is here. And this time, let us worship Him. Sige po, bukas nyo lang inyong mga labi at purihin ang Panginoon. This is the time to worship You because He is working.
Even we don't see it, you working, Jesus is working. You never stop working to your heart. Because God is powerful. God is awesome. He's our way maker. He's our miracle worker, promise keeper, and we worship you. We worship you this afternoon, Lord Jesus. We worship you with all of our hearts, Lord. We worship you with all of our souls, our strength, our mind. Oh, Jesus. Jesus is His name. Let us worship Him. Let us worship Him. Sige po, malaya nating sambahin ang Panginoon. Ano mang bagyo ng buhay, pinawi ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay dakila kaysa bagyo ng buhay. Sapagkat ang Diyos ay dakila sa lahat. Sapagkat ang Diyos ay makapangyarihan, mapagmahal. O Panginoong Yesus. Oh. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop. You never Sige po, stop bigay mo lahat sa Panginoon. Never stop. God is moving. Oh, come, Holy Spirit, this afternoon. Fill our hearts with your fire, Lord. Even when I don't feel it, you working. You never stop. You never stop working. You never stop. Even when I see it. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh Jesus, you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Even when I don't see it, even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Even when I don't see it, you working, Lord Jesus. Even when I don't see it, you working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop. You never stop. Jesus Christ. You never stop, Thank you. you never stop working. Even when I don't see it, you working. Jesus. Even when I don't feel Oh, it, you come. working. Come, You never Holy stop, Spirit. you never stop working. Oh, Jesus. Stop, you never stop. Your name, oh Jesus. Oh Jesus. Purihin po natin ang Panginoon. Dakilang Diyos. Banal na Diyos. Walang hanggang Diyos. Panginoong Jesus ng Biblia. Pinupuri ka namin, Panginoon. Tinatanghal ka namin, Panginoon. Wala kang kapantay, Panginoon. Dakila ka, oh, banal ka, Panginoon. Kutos, salamat, Panginoon. Dakila ka. Panginoon, kulang ang mga salita, Panginoon, para maipahayag ang iyong kadakilaan, Panginoon. Bumagyo man ng malakas sa aming mga buhay. Ika'y nananatiling Diyos sa gitna ng unos.
Ikaw ay Diyos na mas malaki sa lahat ng unos ng buhay. And we know that you are working even when we don't see it, Lord. Because you are powerful, you are awesome. At mahal niyo po kami. Salamat po. At yan pong hapon, Panginoon, ang lahat ng parangal, papuri, pagdakilan, pagsamba ay para sa iyo lang, Panginoong Jesus ng Biblia. Taas ng pakalan mo lamang, Panginoong Jesus, Biblia. Amen. 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 Magandang hapon po sa ating lahat. Good afternoon, Village. Good afternoon po. So, nung last Sunday po, hindi po tayo nagkaroon ng gathering since nagkaroon po ng tropical storm po dito sa atin. At hopefully naman po, wala naman pong nasiraan ng bahay sa atin. Wala naman po ba? Meron. Ang dami. Hindi lang po bahay, kundi po yung mga, sa mga pinagkakakitaan po natin. Well, anyway po, sabi nga rin po kanina, nung po mga host, nagkaroon po tayo ng chance na makapunta po sa Prayer Mountain, sa Touch of Glory po, sa Antipolo. And doon po tayo kinausap po ng Panginoon. Bilang isang, tagasunod po ng Panginoong Hesus, ito po yung pagpapaalala po sa atin na kailangan ho nating mamahinga. Na hindi lang ho tayo basta po naglalakbay, ginagawa kung ano po yung mga ministries po natin na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. But meron din ho tayong time para po mamahinga, umakyat po ng bundok at humingi ho sa Diyos ng panibagong lakas para makapagpatuloy po sa lakbayin ho natin. At tayo po ngayon ay nasa series at pangilan na nga po tayo? Pang-tatlo, So bago po tayo dumako po sa salita po ng Diyos ngayon pong umaga pong ito, tayo po ay yumuko, tayo po ay manalangin. Sinasamba ka namin, O Diyos, dakila, tapat sa amin ng mga buhay. Kayo po na Diyos na kahit kailan hindi po nagbabago. Panginoon, salamat po sapagkat sa lahat po ng seasons ng buhay po namin, kayo po ay nananatiling Diyos na mabuti. And every day, na-experience po namin yung kabutihan po ninyo sa amin ng mga buhay. Panginoon, sa mga oras ng ito, sa pag-aaral po namin ng inyong salita, patuloy po kayong mangusap. Kausapin niyo po kami ng puso sa puso. Na ang lahat po ng naririnig po namin mula sa inyo ay hindi lang po namin basta malaman, kundi may apply din po namin ito sa amin ng pang-araw-araw na buhay. Salamat po sa hapon pong ito. Sa inyo po lahat ng papuri at pagsamba. In Jesus' name we pray. Amen. So, magandang hapon po ulit sa atin pong lahat. At sa pong pribilehiyo na makapagturo po ulit dito po sa village. And this time po, pag-aaralan po natin yun pong parable of the unmerciful servant po. So yun po mga parables po, yun po yung way of teaching po ni Jesus. Talaga pong may makukuha at may apply ho natin sa atin ng buhay. Kumbaga, practical examples, practical teaching po yung itinuturo niya po dito. So kung meron po kayong mga Bible, buksan lang po natin yung Bible po natin sa Matthew chapter 18, verse 21 to 35. Lumapit si Pedro kay Jesus at nagtanong, Panginoon, ilang beses ko po bang patatawarin ang kapatid kong laging nagkakasala? So lumapit po si Peter, tinanong mo si Jesus. Sumagot si Jesus, hindi lang 7 beses, kundi, ano po sabi dyan? 77 beses, sapagkat ang paghahari ng Diyos ay maiyahan tulad sa kwentong ito. So dito na po nagturo po si Jesus in parable. May isang hari na nagpatawag sa mga alipin niya para singilin ng kanilang mga utang. Nang sinimulan na niya ang paniningil, dinala sa kanya ang isang alipin na nagkautang ng milyon-milyon. Dahil hindi siya nakapagbayad, inutos ng hari na ipagbili siya bilang alipin, pati ang kanyang mga asawa at mga anak, at ang lahat ng ari-arian niya para mabayaran ang kanyang utang. Grabe po ang tindi ho ng utang po nito. Nagmamakaawang lumuhod ang aliping iyon sa hari. Sabi po niya, bigyan niyo po ako ng panahon at babayaran ko ang lahat ng utang ko. Naawa sa kanya ang hari, pinatawad na lang siya sa kanyang utang
at pinauwi. Pagkaalis ng aliping iyon, nakasulubong niya ang isang kapwa alipin na nagkakautang sa kanya ng kaunting halaga. Sinunggaban niya ito at sinakal. Sabay sabi, bayaran mo ang utang mo sa akin. Lumuhod ang kapwa ni alipin at nagmakaawa, bigyan pa po ninyo ako ng panahon at babayaran kita. Pero hindi siya pumayag. Sa halip, ipinakulong niya ang kapwa niya alipin hanggang sa makabayad ito. Na makita ito ng ibang utusan, sumama ang loob nila, kaya pumunta sila sa hari at sinumbong ang lahat ng nangyari. So, na-report po nung mga alipin po, doon po sa hari yung pong ginawa po ng isang alipin. Pinatawag ng hari ang alipin at sinabi sa kanya, napakasama mong utusan. Natawad na kita sa utang mo dahil nagmamakaawa ka sa akin. Hindi ba dapat maawa ka rin sa kapwa mo alipin gaya ng pagkaawa ko sa iyo? Sa galit ng hari, ipinakulong niya ang alipin hanggang sa mabayaran ito ang lahat ng utang niya. So nakita po natin, yung po sa tagpo po na yun, pinuntahan po ni Peter po ang Panginoong Jesus at tinanong, Panginoon, ilang beses po ba ako dapat magpatawad? Tinanong po ni Peter, ano po ba? 7 beses po ba? Pero ano sabi ho ng Panginoong Jesus? 77 times. At kung pag-aaralan pa po natin sa iba pong translation, it's 70 times 7. Ano po? Grabe po, That time po, nung pong culture po ng mga Hudyo, it's okay na makapagpatawad ka ng 3 beses. 3 beses and then, tingin mo na sa sarili nun is, mabait ka na. Pero sabi ho ng Panginoong Jesus, hindi lang 7 beses, kundi 77 beses, or dun sa other translations po, is 70 times 7. Ilan po yun? 490. Po? So, grabe po, At ito na po yung tinuro po ng Panginoong Jesus. It's about po sa forgiveness. At sabi nga po natin, forgiveness is hindi ho siya basta-basta. Do you agree po? Or ako lang yon? Po? It's a sensitive topic po since forgiveness, kasi iba't iba hong level ho yan eh. Kapag nagkasala po tayo, meron po tayong batas dito ho sa atin at meron ho yung iba't iba pong klase ho ng consequences. May iba't iba hong parusa ho yan kapag nagkasala po tayo. Kapag nakakitilo tayo ng buhay or nagnakaw ho tayo, meron ho yung kanya-kanya pong consequences. Pero dito po sa turo po, dito po sa sinasabi ho ng Panginoong Hesus, parang imposible ho na, 490 times kang magpapatawad or 77 times kang magpapatawad. Meron sa atin, para talaga meron lang hong taning eh. Sige, ulitin mo yan. May ganyan ho ba sa atin? Isa pa, nagyawin mo yan. Bibilangan lang kita. And then you're out. Tapos ka na. Pero ito ang sabi ho ng Panginoong Hesus, kailangan ho natin magpatawad 70 times 7 or 77 times. Doon sa culture po ng mga Hudyo, yung 7 po na number is, godly number po para ho sa kanila. At kung makikita po natin, yun pong parable of the unmerciful servant po, grabe ho yung pagkakautang. Sabi po doon, milyon-milyon yun hong utang ho niya. Sino po dito yung mga, hindi naman hong milyon-milyon, pero meron ng mga utang. Parang some of us po, marami ho sa atin, marami ho tayong pinagkakautangan. Pero dito ho sa kwento ho na to, ano yung gusto ituro ho sa atin ng Panginoong Hesus, Kung babalikan po natin yung story, yun pong 10,000 talents po na yon, yung 1 talent of gold po is equivalent to 20 years of work. Imagine, 20 years of work po, yung katumbas ng 1 talent lang po. Ilang libo po yung utang po nung alipin? 10,000. At kung, if you do the math po, it's 200,000
200,000 years bago po mabayaran yun ng utang. Buhay pa po ba tayo nun? Parang hindi na, no? Kumbaga, it is impossible po na mabayaran yung ganong kalaki yung utang. Kahit po ipagbili mo pa yung asawa mo, yung anak mo, yung ari-arian mo, slave ka lang eh. Ano po, unlike dun po sa hari, grabe ho yung yaman ho nung hari, nakakapagpautang ho ng milyon-milyon. 10,000 talents. And I don't know kung bakit ho nagkaroon ho ng ganong kalaking utang ho yung alipin. But if we go back to the story, hindi ho basta-basta yung ganong kalaki yung pagkakautang. At yun pong forgiveness po, nung pagpapatawad po nung hari dun ho sa alipin, is parang kung titingnan ho natin is parang nung naawa ho siya, nagkaroon ho siya ng compassion dun ho sa alipin, sige, absuelto ka na. Ano po? Ang ganun ho eh. At sabi pa ho nung susunod po na kwento, nung naglalakad po yung alipin, nakita niya naman po yun yung alipin na nagkakautang din sa kanya. Magkano lang daw po yung utang? 100 denarii. Ano po? Kung pagkukumparahin ho natin yung utang po nung unang alipin at yun pong nagkakautang ho sa kanya na 100 denarii, sobrang layo po nung utang. Pero anong ginawa po nitong isang alipin? Sinunggaban niya po doon at ano daw pong ginawa? Sinakal pa. Imagine niyo ho yun. Pagkapunta niya po dun sa alipin, sinakal niya, sabi niya, bayaran mo ako sa utang mo. Which is 100 denaries lang po. Ano sabi ho ng isang alipin? Patawarin mo ako, bigyan mo pa ako ng time para mabayaran kita. Pero hindi ho pumayag yung alipin. Ano ho yung ginawa? Pinakulong hanggang sa makabayad. Nung nakita na po nung ibang tao, nung ibang alipin, yung ginawa po nung slave na nagkaroon ng utang, na 10,000 talents, nireport naman po dun sa king. And then pag-report po dun sa king, ano po yung ginawa? Then his master called him and said to him, "You wicked and contemptible slave, I forgave you all that great debt of yours because you begged me. No, should you not have had mercy on your fellow slave who owed you little by comparison as I have mercy on you?" And in wrath, his master turned him over to the torturers until he paid all that he owed. Grabe ho, ano? Pwede niyo po bang tingnan yung katabi po ninyo? Tingnan niyo po yung katabi po ninyo. Ano mo? Ano mo? Kamusta naman yung mga kamusta naman yung mga pinagkakautangan natin kung meron man? Kung titingnan ho natin, yun hong kwento, it is impossible po na mabayaran yun kung ganun kalaking pagkakautang. Imagine, 10,000 talents, hindi na ho pinabayaran dun po sa alipin kasi ho naawa. Ganun ho kabait yun hong king, Pero ano ho yung ginawa po nung slave? Po hindi niya ho magawang makapagpatawad. Hindi niya ho mapalipas na lang yung utang niya dun ho sa isang alipin din. At pinipilit po na bayaran. Kaya ho yung nangyari, pinabayaran din po. Nakulong ho siya, sabi ho ng scripture, hanggang sa mabayaran po, yun ho pagkakautang. Yung Jesus po, siya po ay nagturo po ng parable about forgiveness. Ito po yung tinuro niya po dun ho kay Peter, nung nagtanong po siya kung ilang beses ho ba magpapatawad. Pero yung turo ho sa atin, tinuturo ho sa atin ho ng Diyos. Na once na na-receive ho natin yung kapatawaran ho ng Diyos, ito naman ho yung time na magawa din ho natin magpatawad ho para ho sa iba. Ito ho yung tinuturo po ng Panginoong Hesus kay Peter At same way po, ito rin po yung itinuturo po ng Diyos sa atin ho ngayon. Sabi ko nga po, yun pong forgiveness, it's a sensitive topic po. It's not a natural event po. But it's a supernatural event or ginagawa ho natin empowered by God. Kasi sa totoo lang po, kapag malaki ho yung mga nagawa hong kasalanan ho sa atin ng mga tao,
ang hirap pong magpatawad. Ano po? Ang hirap pong magpatawad, ano po, kapag niloko ka, or kapag nagsinungaling sa iyo yung tao, or kapag ichinismis ka sa iba, parang ang hirap-hirap pong magpatawad, ano? Parang ang galing-galing mo nun sa harap, ang galing-galing pag-uusap, pero pag talikod ho natin, ang dami-dami na hong nasasabi. And that way po, parang ang hirap pong magpatawad. Some of us, ganyan po tayo. Pero ano ho yung itinuturo ho sa atin ho ng Diyos? Kailangan ho, marunong ho tayo magpatawad. Sabi niyo ho sa katabi po ninyo, kailangan marunong tayo magpatawad. Minsan ho, ang dali hong sabihin, ito po, ang dali hong sabihin na nakapagpatawad na ho tayo, pero sa totoo lang, hindi pa. Ang dali hong sabihin ho, sige, napatawad na kita, okay na tayo, okay na yung nagawa mo sa akin. Pero in the end po, meron pa rin hong galit ho dun sa loob. Sabihin natin, sige, okay na tayo. Sige, absuelto ka na. Pero deep inside po, hindi pa ho natin napapatawad yun hong tao na nakagawa ho sa atin ho ng mali. Kung babasahin po natin yun buong Matthew chapter 18 po, bago po ito ituro po ng Panginoong Hesus, nagturo ho siya about ho dun sa reconciliation po. Forgiveness. Po, reconciliation po, makikipag-ayos ka ho dun sa tao na nakasamaan mo ng loob. Po, it's a two-way process po. Unlike po ng forgiveness, ito po ay para ho sa atin. Para ho ma-ease po yung pain. Para unti-unti ho mawala ho yung pain ho sa atin. At sabi nga po, kapag hindi ho tayo nagpatawad, ano daw ho tayo? Ano daw po tayo? Po, alam niyo ho, yung nagagawa ho ng hindi ho pagpapatawad, ginagawa ho nito tayong bitter sa totoo lang. Yung hindi ho pagpapatawad, nagagawa ho sa atin nito is, mas lalo ho kinikimkim na sama ho ng loob, nagiging bitter ho tayo. Kasi hindi ho tayo makamove on dun ho sa ginawa po nung ibang tao ho sa atin, kasi ho nagkaroon ho tayo ng trauma, nagkaroon ho tayo ng bad experience dun ho sa tao ho na yon. And it ended up po, dahil ho dun sa bitterness ho na yon, lalo ho tayong nahihirapan ho sa loob. Alam niyo po, meron pong study po about resentment and bitterness. So ito po yung mga pwede nating ma-experience kung masyado ho tayong bitter ho sa buhay. According po kay Dr. Debbie, po, siya po ay isang well-being coach po. Sabi niya dito, resentment and bitterness are powerful emotions that can consume us from the inside out. While the most of us are aware of their negative impact on our mental well-being, we often overlook their physical consequences. Hindi na ho natin nakikita. Yun pong epekto ho nito sa atin physically. Sabi niya, resentment and bitterness are like toxic fuel for stress. When you harbor these negative emotions, your body's stress response is continually activated. Constant state of stress can lead to a host of physical issues, including high blood pressure, increased heart rate, and weakened immune system. So ito pala po, yun pong mga pwede ho nating ma-experience sa pagiging bitter ho natin. Possibly one of the most surprising physical dangers of resentment and bitterness is the potential to accelerate the, ano pong sabi? Laksan po natin, aging process. Ano po? Yun yung nga po ulit yung katabi po ninyo. But I'm not saying po na hindi po sila nagpapatawad, So ito lang po yung according po dun sa research na ito po yung effect po ng bitterness and resentment po sa atin. Ano po? Kasi sa totoo lamang po, yun pong tao na nakasamaan ho natin ho ng loob, it's either ho nasa office, paano ho kung yun po yung kailangan po nating lapitan para ho matapos ho yung isang project. Kaya nga po, ito yung tinuturo ho ng Diyos ho sa atin, ang forgiveness po is napakalaga sa atin as a Christ follower. Kasi kung titingnan ho natin, yung laki ng pag-ibig ng Diyos ho sa bawat isa, kagaya po yun, or higit pa dun sa 10,000 talents na utang ng alipin dun ho sa hari. Kung titingnan ho natin, tayo ho mga tao, grabe ho yung kasalanan ho natin.
Makasalanan ho tayo, kaya deserve ho natin yun hong galit at puot ng banal na Diyos. Pero grabe ho, yun hong pag-ibig ho ng Diyos ho sa atin. Ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, Panginoong Hesus po, para siya na po yung umako ng lahat ng sakit at hirap na dapat tayo po yung makakaranas. Na lahat ho tayo, disqualified ho tayo sa harapan ho ng Diyos. Wala hong sino man hong karapat dapat ho natin sa harapan ho ng Diyos. Pero grabe po yung pag-ibig niya sa atin. Grabe ho yung pagmamahal niya ho sa atin. Na hindi ho siya nagdalawang isip po na ibigay ang kanyang kaisa-isang anak para maligtas ho tayo dun sa galit at puot ho ng Diyos. Kung isipin ho natin, grabe po yung pag-ibig ho ng Diyos eh. Grabe ho yung pagpapatawad ho sa atin ho ng Diyos. At yun yung pagpapatawad ho na yun, kahit hindi ho natin deserve, ibinigay ho niya. Sino ho ba tayo para patawarin? Patawarin ho ng perfect God na para lang ho tayong alipin, na wala ho kahit anong kayang ibayad po dun sa kabutihan ho ng Diyos. At ito ho yung tinuturo niya ho sa atin, nung na-receive na ho natin, yun hong forgiveness na galing ho sa Diyos, ito naman ho yung time para magpatawad ho tayo sa iba. Sabi nga ho natin kanina, pwede hong sinabi natin na napatawad na kita, pero sa totoo lang, hindi pa sa loob. Sa puso ho natin, galit pa rin ho tayo. May sama pa rin ho tayo ng loob. And I understand naman po. Kasi nga po, sabi ho natin, meron hong level ho yan eh. Pero kung titingnan ho natin, yun ang ginawa ho ng Diyos na pagpapatawad ho sa atin. Nasa saan ho yung level yun hong mga tao na nakagawa ho sa atin ng pagkakamali. Compare po dun sa ginawa hong pagpapatawad ho ng Diyos ho sa atin. Pwede hong andito ho tayo every Sunday, pwede hong nag-journey ho tayo, pero meron hong sama ho ng loob. Sa loob, patuloy ho tayong nahihirapan. Pwede hong naglilingkod ho tayo sa Diyos, pero hindi ho tayo magawa hong makapagpatawad po. Sabi ho ng Ephesians chapter 4, verse 32, be kind and helpful to one another, tender-hearted, compassionate, understanding, forgiving one another readily and freely, just as God in Christ also forgive you. Nagagawa ho natin magpatawad kasi una ho napatawad ho tayo ng Diyos. Nagagawa ho natin magpatawad ho sa iba na kung titingnan ho natin, grabe ho yung ginawa ho sa atin, chinismis na ho tayo, siniraan na ho tayo, nagsinungaling na ho sa atin, at kung ano-ano pa hong bagay po na mga pangit na nangyari. But in the end po, we must learn how to forgive. And there are times po na yung nakakasamaan pa ho natin ng loob is yun hong mga close ho natin, mga mahal ho natin sa buhay. Tama po ba? Or ako lang po yun. Ano po? Pero sabi ho nung kanta, you never really love someone until you learn to forgive. At ganyan din ho ang Diyos ho sa atin. Na kung paano ho pinakita ng Panginoong Hesus, kung paano niya ho tinuruan ho si Peter about forgiveness, na hindi mo basta tataningan yung tao na sige, pang 488 mo na to, nakasalanan. And then, konti na lang, you're out. Or, sige, pang 69 mo na tong pagkakamali sa akin, or 76, tapos ka na. Hindi ho ganun ho ang Diyos. Yun yung pagpapatawad po na na-experience ho natin sa Panginoon, it's infinite. Yun yung utang ho natin na hindi ho natin kayang bayaran po, binayaran na ho ng Diyos. Inako na ho ng Panginoong Hesus. Ganyan ho ang Diyos ho sa atin. Ganyan ho magpatawad ho ang Diyos. At tinuturuan ho tayo ng Diyos. Kung ito ho, yung pagpapatawad na naranasan ho natin sa Kanya, ganun din ho tayo magpatawad ho sa iba. Sabi ni R.C. Sproul, the only real cure for real guilt is real forgiveness. And ultimately, the only source of real forgiveness is God. Kung i-meditate ho natin, yung salita ho ng Diyos, at makikita ho natin, mababasa ho natin,
kung ano po yung mga ginawa niya para ho sa atin. Niligtas niya ho tayo. Hinangon niya ho tayo mula ho sa kasalanan. Pinatawad niya ho tayo. Grabe ho ang Diyos. Na meron ho mga times ho sa puso ho natin, sa buhay po natin, na kahit sarili ho natin, hindi na ho natin mapatawad. Dahil ang dami na ho nating nagagawa hong mali sa harapan ho ng Diyos. Mga sablay ho tayo. Pero ito ho yung good news. Namatay ang Panginoong Hesus para ho sa atin. Para sa kapatawaran po ng mga kasalanan natin. Yun ho yung grace po ng Diyos. Ganun ho tayo, kamahal ho ng Diyos. Sabi ho ng verse 26 po ng Matthew, so the slave fell on his knees and begged him, saying, have patience with me, and I will repay you everything. And his master's heart was moved with compassion and released him and forgave him, canceling the debt. Church, that's forgiveness. That's the grace. Ganon din ho yung natanggap po natin sa Diyos. Because of God's grace po, kaya ho tayo nakakapagpatuloy. Kaya tayo nakakasambaho sa Diyos. And with our faith po sa Panginoong Hesus, we are justified. Pinawalang sala na ho tayo ng Diyos mula ho nung sumampalataya ho tayo sa Kanya, mula nung tinanggap ho natin siya bilang ating Diyos at sarili hong tagapagligtas. We are justified by faith. At naging matuwid ho tayo, hindi dahil dun sa mga mabubuti ho nating gawa, but because the precious blood of Jesus Christ. Matuwid ho tayo sa harapan ho ng Diyos. Grabe ho. Kaya kung napatawad na ho tayo ng Diyos dun ho sa atin ho mga kasalanan ho, isa lang naman ho yung sinasabi ho ng Panginoon. Patawad ka kung paano kita pinatawad. Sabi ho ng Diyos ho sa atin. Tayo pong lahat ay tumayo. Awitin po natin sa Kanya yung pong scandal of grace. The forgiveness po na natanggap po natin sa Diyos, it is the grace from God. It is all because of Jesus. Tayo pong lahat ay umawit sa Panginoon. Grace, what have you done? Burden for me on that cross, accused in absence of wrong, my sin washed away in your blood, to wash to make sense of it. I know that your love breaks my fall. The scandal of grace, you died in my place, so my soul will live. Oh, to be like you, give all I have just to know you. Jesus, there's no one besides you. Forever the hope in my heart. And friend, where is your sting? Your power is as dead as my sin. The cross has taught me to live. In mercy my heart I will sing. The day and its trouble shall come. I know that your strength is enough. The scandal of grace, you died
in my place, so my soul will live. Oh, to be like you, give all I have just to know you. Jesus, there's no one beside you. Forever the hope in my heart. Oh, to be like you, give all I have just to know you. Jesus, there's no one beside you. Forever the hope in my heart. In this world, because of you, Jesus is all. Because of you, Jesus is all. Because of your love that my soul will live. And it's all because of you, Jesus is all. Because of you, Jesus is all. Because of your love that my soul will live. Oh, to be like you, give all I have just to know you. Jesus, there's no one besides you. Forever the hope in my heart. Oh, to be like you, give all I have just to know you. Jesus, there's no one beside you. Forever the hope in my heart. And it's all because of you, Jesus. It's all because of you, Jesus. It's all because of your love that my soul will live. And it's all because of you, Jesus. It's all because of you, Jesus. It's all because of your love that my soul will live. Noong Saturday po, na tayo po ay umakyat po ng bundok dalangin po, ng Prayer Mountain. Nung nasa prayer cell po ako ay ang dami ko hong iniiyak po sa Panginoon. Ang dami ko hong talagang hagulgul po ako sa Panginoon. At ang pinaalala lang po sa akin ng Panginoon ay sobrang nag-worry ka na sa maraming bagay. Nakakalimutan mo na namatay ako para sa'yo. Sabi niya gano'n, buhay ko ang ibinigay ko para sa'yo. Why are you so worried? Sabi niya, bakit ka sobrang nag-aalala? At ang kailangan mo lang naman ay ako. Ito po yung ginawa ng Panginoong Jesus sa buhay po natin. Diba? Sabi niya, ako lang naman ang kailangan mo. Why are you so worried? Before po ako umakyat ng Prayer Mountain, meron po akong napanood at sabi po dun sa napanood ko, sabi ho nung kanyang apprentice, sabi niya, bakit hindi mo inilaban yung battle na yon? Sabi niya gano'n. At sinabi ho nung boss sa kanya, hindi lahat ng battles natin sa buhay maipapanalo natin. Choose one battle that you will win. Sabi niya po gano'n. And nung nasa service
time na po tayo, sabi po nung nagturo, kasi paalala ho sa akin ng Panginoon, what is that one battle that you want to win? Ano yung battle na yon na gusto mong ipanalo? And then, sabi ho nung turo, napakaliwanag po, pinakita po sa akin ng Panginoon, sabi po doon, embrace your calling, no matter what happened, mahirapan ka man, ano man ang mangyari sa'yo, embrace your calling. Whatever that call na ibinibigay sa'yo ng Diyos, ano man yung panawagan na ibinibigay sa'yo ng Panginoon, yakapin mo yung panawagan na yan. And that time, God is telling me, yan ang battle na kailangan mong ilaban for the rest of your life. Your calling. Ano po? At doon po ako niyakap po ng Diyos. Maybe now, marami kang struggles, pero remember that you have a calling from God. And no matter what happened, panalo mo yung panawagan na yan. At sa bawat isa po sa atin ngayon, ano po, what is that battle that you want to win? I hope that battle is your calling. Ano man po ang panawagan na ibinigay mo sa atin ng Diyos, mahirapan man tayo, do not give up because God is not giving up on you. Hindi ho tayo binibitawan ng Panginoon. God died for us para ho tayo ay muling mabuhay. At sabi nga po ay tayo ho ay mapatawad po. Ang ganda ho nung sorry po this past few weeks po, nag-uusap po kami ni Pastor Walter. Isang bagay po ang na-realize namin. Napakaikli lang po ng buhay para magkaroon pa po tayo ng mga sama ng loob, mga galit po sa puso. Napakaikli lang po ng buhay. Umattend po kami ng wake ng kaibigan namin. He was only 45 years old. Namatay po siya, kaedatan lang po namin, Diba? Tingnan mo nga yung katabi mo. Sige, tumilat ka, tingnan mo yung katabi mo. Diba? Napakaikli lang po ng buhay para magkaroon pa po tayo ng mga sama ng loob, galit. Ano man po yan. Sabi nga po, the true source of real forgiveness is God. Hindi ho natin may bibigay yung kapatawaran na yan kung hindi ho natin naranasan sa Panginoon. At ang sabi ho sa atin ngayon, totally we are forgiven. Hindi ho nang babaoy ang Panginoon. Wala ho, lahat ng kasalanan ho natin pinatawad na ho ng Panginoon. Kaya po, ang mga taong nabubuhay po sa galit, sama ng loob at hindi marunong magpatawad, mabigat po ang buhay. Kaya yung kung gusto po natin maging magaan po ang buhay natin, learn to forgive. Yan po ang tinuturo ng Panginoon po sa atin. And isa ho sa mga pakinggan ho nating mabuti, isa ho sa mga makikita ho natin kung talagang napatawad mo na ang isang tao, kung nailalapit mo na yan sa panalangin. Kung yan ay naiiyak mo na ho, nailuluhod mo na ho sa Diyos, kahit ano pa ho nagawa niya, it means napatawad mo na siya. Tayo pong lahat ay magpasalamat po sa Panginoon. Magpasalamat po tayo sa ginawa ng Diyos sa buhay po natin, sa kabutihan, sa pagmamahal, sa patuloy po na pagsama niya po sa atin. Tayo po ay magpasalamat po sa hapong pong ito. Sige po, ibuka po natin ang ating mga bibig sa buhay po natin, sa pamilya po natin, sa kalusugan po natin, sa trabaho po natin, sa negosyo po natin, sa relasyon po natin sa Panginoon, sa ating pong tahanan, sa lahat po ng aspeto ng ating buhay. Sige po, magpasalamat po tayo sa Panginoon ngayong hapon.
Hallelujah, Panginoon naming Ama, we worship you, Panginoon. Salamat sa kabutihan ninyo. Salamat sa pagpapatawad po sa amin, sa pagpapatawad ng aming mga kasalanan. Maraming salamat po sa pagsama niyo po sa amin sa araw-araw, aming Ama. Salamat sa pagtatawid niyo po sa amin, aming Diyos, Panginoon. Tunay nga po kung wala po kayo, Panginoon, hindi po namin kayang magpatuloy sa buhay na to. Salamat po, may Panginoon kami, Panginoon. Panginoon, maraming salamat, aming Ama. Salamat po sa kadakilaan ninyo. Salamat po sa pagmamahal ninyo. Salamat po sa kalakasan na patuloy niyo pong ibinibigay sa amin. Salamat po sa pag-iingat sa aming mga buhay, Panginoon Ama. Salamat po, Panginoon, sa mga pagpapala na patuloy niyo pong ibinibigay. Salamat po sa kalapitan sa inyo, Panginoon Ama. Sa gitna ng bagyo, sa gitna ng kahirapan, sa gitna ng pagsubok, Panginoon, nandyan ka, Panginoon Ama. Ang kamay mo, ang nakikita po namin, ang pagsama ninyo, Panginoon. Salamat po, hindi mo kami iniiwan, hindi mo kami pinababayaan, Panginoon. Maraming salamat po, Diyos. Salamat po, Panginoon Ama. Mabuti po kayo. Salamat, aming Amang Banal. Salamat po, O Diyos. Salamat po. Salamat, Panginoon Ama, dahil minahal niyo po kami. Salamat po sa buhay na walang hanggan, na patuloy po namin nararanasan po at patuloy niyo pong ibinibigay po sa amin. Salamat po, O Diyos. Salamat po sa kapatawaran, aming Amang Banal. Dalangin ko lamang po sa bawat isang naririto. Kung paano niyo po kami pinatawad, Panginoon. Kung paano niyo po nilimot ang mga kasalanan po namin. Ganon din po ang maibigay po namin sa aming mga kasama, sa aming pong mga nakikilala, Panginoon, aming Amang Banal. Matuto pong magpatawad ang bawat isa sapagkat ito po ang kalooban po ninyo, Panginoon. Maraming salamat po. Salamat po sa buhay ni Pastor Raymart, Panginoon. Salamat po dahil kayo ang Diyos na nagpapalakas po sa Kanya, nagpapatatag sa Kanya. Sa kabila po ng kadiliman ng buhay po nila ngayon sa pagkamatay ng kanyang lola. Lord, I know that you are the light in the darkness, O Lord. Salamat, Panginoon. Patuloy mo lamang po siyang bigyan ng karunungan, samahan, Panginoon, sa kanyang panawagan. That no matter what happens, Panginoon, anuman po ang maranasan niya, ilalaban po niya hanggang sa kanyang kamatayan ang panawagan na ibinigay niyo po sa kanya. Salamat po sa buhay na pinagkatiwala niyo po sa Kanya. Salamat po sa buhay na ibinigay niyo po sa gawaing ito upang maging katawang po namin na maibahagi po ang iyong salita at mag-alaga po ng mga buhay na patuloy pong ilalapit po sa inyo. Maraming salamat po. Lahat po ng panalangin po ng iyong mga anak, kakataguin po ninyo ang kanilang mga pangangailangan, Panginoon, financially, spiritually, emotionally, physically, everything, O God, according to your will, O Lord, ipagkaloob po ninyo sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Aming Amang Banal, salamat po. Purihin ka, Panginoon Ama. Sambahin ka, Panginoon. Dakila po kayo. Wala po kayong katulad, Panginoon. Maraming salamat po. Sa iyo po ang lahat ng papuri, pasasalamat, pagdakila sa aming Panginoong Jesus na tagapagligtas. Amen at amen.